Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Taong 1995 sa lugar ng Pampanga. Hindi na lang natin ibibigay ang eksaktong lugar. Ito rin ang kagustuhan ng nagpadala ng liham na ito. Simulan na natin. Karanasan ito ni Mengay. Noong mga panahong ito, si Mengay ay isang estudyante sa lugar na iyon. Kumukuha ito ng kursong pang-medikal o kung tawagin natin ay nursing. Nasa ika-4 na antas na siya noong mga taon na yon. Habang nag-aaral si Mengay, ay pumapasok ito bilang isang serbidora sa isang pamilihan sa kanilang bayan. Ginagawa niya ito upang makatulong sa pangtustos sa kanyang matrikula sa kadahilanang hindi naman sila ganoon kaangat sa buhay. Hanggang sa isang araw, nang magpagawa ang kanilang guro ng isang insidente kung saan sila mismo ang magpapaanak sa isang buntis. Gawa ng kasama na sa kanyang kinukuhang kurso ang mga klaseng ganong gawain. Nagtalaga ng araw ang kanilang paaralan upang magtungo sa karatig bayan na ilang milya ang layo mula sa kanilang bayan. Nangyari ang araw na yun at nagtungo sila kasama ang ilang mag-aaral at guro sa kanilang klase. Nang makarating sila sa lugar na iyon, kaagad naman silang naglatag ng tolda upang mailagay nila ang kanilang mga kagamitan sa panggagamot. Nag-umpisa na ang kanilang gamutan. Halos abutin iyon ng dapit hapon. Kung kaya naman, naubusan sila ng supply sa tarangkahan ng gamot. Kung kaya't kailangan ng iba nilang kasama na magtungo muli sa bayan. Dahil kailangan nila kumuha ng gamot dahil gagamitin nila ito para bukas. Nang makaalis na ang mga kasama ni Mengay, ay siya na lamang ang naiwan upang magbantay sa kanilang mga kagamitan. May iilan naman ng magandang loob upang bigyan siya ng matutulugan sa mga oras na yun. Sa kadahilanang biglang nag-anunsyo ang barangay kung saan andoon si Mengay. May bagyong paparating sa gabing iyon at inihayag na magiging malakas iyon at mapinsala. Nang malaman naman iyon ni Mengay, ay agad itong nag-ayos ng kanilang mga gamit sa labas. Maya-maya pa, may lumapit sa kanya na isang matanda. Habang nagwiwika ito ng, "Iha, ikaw ba yung manggagamot na galing sa bayan?" Agad namang nagulat si Mengay nang marinig iyon na tila bulong lamang ito sa kanyang pandinig. Bakit po, Ale? Magpapagamot po ba kayo? Sarado na po kasi at medyo kulang na po yung mga gamot na andito." Wika naman ito ni Mengay habang nagtataka. Agad namang nagsalita ang matanda sa kanya na, "Peke kayong manggagamot. Hindi gagana ang panggagamot nyo dito sa baryo." Giit ng matanda. Maya-maya pa ay nagtungo si Mengay sa loob ng kanyang bahay pahingahan. Nang may sumigaw sa labas nito na, "Ate, mawalang galang na po. Pwede po ba makahingi ng tulong sa inyo?" Wika ng isang batang lalaki. Agad namang lumabas si Mengay at nagwika ng, "Ano ang mapaglilingkod ko sa iyo, bata?" "Yung tiyang Nori ko po kasi manganganak na. Wala naman pong ibang manggagamot dito sa bayan. May hirapan kami magtungo doon dahil malakas na ang ulan."
Wika ito ng bata habang kinakabahan itong nakatitig kay Mengay. Walang ano-ano eh. Agad namang kinuha ni Mengay ang ilang kagamitan sa panggagamot. Mabilis silang naglakad patungo sa bahay na sinasabi ng bata. Agad namang tiningnan ni Mengay ang babaeng tinutukoy ng bata. At napag-alaman niyang kahit anong oras ay pwede na itong manganak. Inumpisahan ni Mengay ang mga paunang lunas. Dahil kahit papaano ay may alam naman ito pagdating sa pagpapaanak. Nang nakapwesto na si Mengay para hintayin ang paglabas ng bata, ay may biglang bumulong sa kanya. Nagwika ng, "Umalis ka na at huwag kang makialam." Dinig na boses ni Mengay na parang pamilyar sa kanya. Hindi naman ito pinakinggan ni Mengay at agad na nagpatuloy lamang ito sa kanyang ginagawa. Maya-maya pa ay laking gulat ni Mengay nang may isang uod na lumabas mula sa puwerta ng babaeng iyon. Nang ilang minuto na ang makalipas, nagsunod-sunod na iyon hanggang maging sa bibig ay may lumalabas na rin. Hindi na alam ni Mengay ang gagawin sa mga oras na iyon. Nang bigla na namang may nagwika sa kanya ng, "Lisanin mo na ang baryong ito. Kayong mga manggagamot na aral ay hindi malulutas ang ganitong klase ng sakit." Nang lumingon si Mengay ay laking gulat niya na lamang. Dahil yung matandang kausap niya ay siya din ang bumubulong sa kanya. Walang ano-ano, nagwika ulit ito ng, "Pag hindi ka pa umalis sa baryong ito, ikaw at ang iyong mga kasama ay dadanasin din ang dinaranas ng babaeng iyan." Bagya namang napaatras si Mengay nang marinig niya ang sinabi nito. Tila halos kisap mata na lang din ang pagkawala ng matanda sa harapan niya. Maya-maya naman ay may dumating na isang matandang lalaki at agarang tiningnan na ang babaeng nakahandusay na. "Iha, ako si Teloy. Isa akong manggagamot at tinawag lamang ako ng bata para tingnan ito." Wika naman ng matanda kay Mengay habang nakatingin ito sa babae. Agad namang umatras si Mengay na tila naguguluhan na sa nangyayari. Pagkatapos maglabas ng matanda ng dahon na kapiraso, galing ito sa kanyang bulsa. Nagwika ulit ito ng, marami na ang sumpa ang nakabaon sa babaeng ito. Pati ang kanyang dinadala ay apektado na rin. Sumagot naman si Mengay ng, "Ano po ang gagawin natin, Mang Teloy? Wala kang maitutulong dito, iha. Hindi saklaw ng kaalaman mo ang nangyayari sa babaeng ito. Isang malakas na mambabarang ang may gawa nito. Maging ako man ay hindi ko kayang magamot ito dahil sa limitado lamang ang karunungang tinatangan ko." Marahan na sagot ng matanda. Kalaunan nga'y natigil itong babae sa pagsusuka ng kung ano-anong klaseng insekto. Hindi na alam ni Mengay ang gagawin noon. Kasabay nun ay biglang umulan ng napakalakas. At sa sobrang lakas ay napagpasyahan nilang sa loob ng isang kubo magpatila ng ulan. Kinaumagahan ay agad na nag-empake si Mengay sa kadahilan ng hindi pa din makakabalik ang mga kasama nito. Kaya napagpasyahan niyang bumaba sa bayan upang magsumbong na din sa mga otoridad.
Nang mangyari iyon, ay agad-agad umalis si Mengay. Habang sakay siya ng isang habal, napag-alaman niyang isang bantog na mambabarang ang matanda na nakausap niya. Ganun daw ang ginagawa noon kapag may dayo o bagong salta sa kanilang baryo. Nang makarating sa bayan si Mengay ay agad siyang nagtungo sa presinto. Hapon na iyon nang magtungo ang ilang kapulisan sa baryo, maging si Mengay. Noong unay, hindi pa ito naniniwala sa kanya at tila tinuturing nilang baliw itong si Mengay. Pagdating nila sa baryo, tila isa itong tahimik na lugar. Ang mga gasera ay nakasindi, ngunit ni isang tao doon ay wala silang makita. Sa ilang parte ng lugar ay nagkalat ang mga pana at itak na pinaghihinalaan na ginamit ng mga tao. Maging ang babae ay wala na itong buhay ng madatnan ni Mengay. Katabi naman nito ay isang walang buhay din na manggagamot at ang bata na tumawag sa kanya. Maya-maya pa, nang makita nila ang bahay na tinuturing na bahay ng mambabarang, ay agad nila itong pinasok at tumambad sa kanila ang nakakasulasok na amoy. At pero meron pa rin mga garapon, no? Doon na kung saan ay naglalaman ito ng iba't ibang uri ng insekto. Napag-alaman din nila na wala na doon ang kanilang hinahanap na matanda. Hanggang ngayon ay hindi makalimutan ni Mengay ang naranasan niyang iyon. Nang minsan sila ay magtungo sa lugar kung saang may isang matanda na mambabarang ang sinumpa ang baryong iyon at inubos ang mga taong naroon. Okay, yun lang yung kwentong napadala sa atin ni Mengay. Medyo bitin. Hindi ko alam kung para kasing ang ginawa ni Mengay, binuod niya na tumigil yung babae sa pagsuka ng uod tapos nagpunta na siya sa bayan para humingi ng tulong sa otoridad kinaumagahan, di ba? Tapos nagpunta sila sa baryo. Pagdating dun sa baryo, wala na yung mambabarang pati yung mga taong nandun. Tsaka ang masaklap dun, yung babaeng buntis, patay. 'Di ba? Sabi ni Mengay nang madatnan nila wala nang buhay. Pati si Mang Teloy na manggagamot na which is inamin niya naman na hindi niya kaya kasi limitado lang yung karunungan na tinataglay niya, 'di ba? Bilang manggagamot. Siguro lunas-lunas lang. Ginawa niya rin yung makakaya niya para sa mambabarang. Pero wala, malungkot lang na ang naging ending nung baryo nila na napuntahan na imbis tulungan nila Mengay kasi nga parang may outreach program sila doon, 'di ba? Na gagawin. Ganun ang kinalabasan, no? Imbis mapaganda yung baryo, naubos yung mga nandun. Hindi ko lang alam kung hanggang ngayon ba nag-i-exist pa yung baryo na yun. O siguro kasi anong taon na rin ngayon pero yung sa ginawa ng mambabarang, grabe yun, 'di ba? Saka hindi ko maano kung mambabarang ba o may halong aswang kasi nga ang sabi ni Mengay, kisap mata, biglang nawala yung matanda, di ba? So, paano yun? Siguro sobrang lakas nun. Hindi lang natin alam kung may kwento yung mambabarang na yun. Sana may magpadala, no, na sa lugar ng Pampanga. Pero siguro, anong taon pa to siguro lumipat na rin ang lugar yun o tumalon na. Hindi natin alam. Pero para sa akin, nalulungkot lang ako dun sa nangyari sa baryo. Yun lang naman, medyo bitin tayo sa kwento ni Mengay, pero solid. Kayo, kung anong gusto nyo, kung gusto nyo ba mag-comment, may komento kayo sa kwento na to. Pwede nyo i-comment sa baba, tapos ibabasahin ko na lang. Salamat.